Oh, ito yung sunod, mga kababayan. Ito, mga kababayan, sa totoo lang, ito na nga. Wait lang ha, ayusin ko lang. Robin Padilla. Robin Padilla, mga kababayan, ito po ang nangyari. So, si Robin Padilla, mga kababayan, ay tatanggalin, tatanggalin bilang Army Reservist. Ito ha, mga kababayan. Tatanggalin bilang Army Reservist. Bakit? Ito po ito mga kababayan. According dito sa Marikina City Today na post, ayan Robin Padilla. Ayan. So, tatanggalin bilang Army Reservist because, dahil sa pag-amin niya na komunista siya. Eto na, mga kababayan. So ngayon, mga kababayan, eto ang nangyari. Robin handang masibak bilang reservist. Pagpapahayag ni Senator Robin Padilla na handa niyang tanggapin kung alisin siya ng ranggo, uniforme at posisyon bilang miyembro ng Philippine Army Reservist Force, ayon sa senador, hindi nasusukat sa ranggo o uniforme ang tunay na pagmamahal sa bayan. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni Padilla, wala naman po issue sa akin kung alisin niyo ako ng ranggo at uniforme. Dagdag pa niya, hindi lamang po nasusukat diyan ang pagiging katipunero at tunay nagmamahal sa bayan. At sinabi rin ng senador, tanggap ko rin po yung tunay na lumalaban sa NPA. Kami ang matatanggal. Matatandaang sa pagdinig ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, inamin ni Padilla na maituturing niya ang kanyang sarili bilang isang komunista. Batay sa ideolohiya, gayunman, nilinaw niya na hindi siya miyembro ng New People's Army or NPA at hindi siya kailan naging armadong rebelde. Ang pahayag ni Padilla ay kasunod ng nanawagang repasuhin ang kanyang pagiging reservist dahil sa kanyang naging mga pahayag sa impeachment proceedings. Ayan na nga, mga kababayan. Yan sinasabi ko sa inyo. Kung naalala ninyo, mga kababayan, inamin kasi ni Robin na komunista daw siya. Kitang-kita nyo naman, mga kababayan, sa pag-amin ni Robin na komunista siya, syempre army reservist ka. Anong gagawin sa'yo ng army? Anong gagawin sa'yo ng military? Malamang inamin mo Ito yun Hindi naman natin maitanggi yan, mga kababayan. Pwede magdalawang what? Ayan ito Robin. Ito, mga kababayan, komunista. Wait lang, komunista si Robin. Malaban sa komunista. Komunista po ako Yung mga komunista ang gusto ko patay. Sorry, ang NPA! Mabuhay! Mabuhay si Duterte! Malaban sa komunista. Komunista po ako Kayong mga komunista ang gusto kong patayin. Sorry, ang NPA! Mabuhay! Mabuhay si Duterte! Mga kapatid, hindi lang po panahon ang The AFC probably should take note of that and, do its processes accordingly. The AFC probably should take note of that. Maskin si Gibo Teodoro, mga kababayan, ang Defense Secretary Gibo Teodoro, pinapasilip sa Armed Forces of the Philippines ang pahayag ni Robin Padilla na siya ay isang komunista. Na which is totoo naman talaga, mga kababayan. Opo. Kanina po na ang ganda ng talakayan nyo tungkol sa Romanov. Yes, sir. Opo. Alam niyo po ba yung istorya ng Romanov? At ang gaganda po ng mga sagutan ninyo, alam niyo po ba yung historical background ng Romanov? Ang alam ko lang po dyan, Your Honor, yun yung nangyari sa, I think, Tsar, kung hindi ako nagkakamali sa Russia. Sa Russia. Opo. Opo. Sino po ba yung nakalaban ng Tsar? Again, hindi ko po maalala, hindi ko po nakita yung buong... Yun. Kasi napakahalaga pong malaman ng taong bayan kung sino po ang tinatawag natin na Romanov at sino yung nakalaban nila. Kasi po, katabi ko, ang isa sa Marcos family. Yes, sir. Alam naman po natin lahat, batid natin lahat, na si Apo Lakay, Ferdinand Marcos Sr., ang number 1 na lumaban sa komunista dito sa Pilipinas. Batid naman din po natin na ang nag-execute sa Tsar kay Nikolai at sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya, ay ang komunista. Alam mo po ba niyo?
Yes, sir. Opo. Ngayon, sino po ba ang pangalawang pangulo na lumaban sa komunista? Sino po, sir? Ay di si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi ba po dapat isipin natin yung Romanov ay tungkol sa threat na pumapasok sa mga pamilya na mga namumuno dito sa ating bayan na lumalaban sa komunista. Komunista po ako, ha. Gusto ko lamang pong alamin ninyo. Yes, sir. Well, insofar as the investigation on the issue of whether or not may Romanov or operation of Romanov, ang sabi ko po kanina, nasa intelligence service po namin yan. At I think ang makakasagot po niyan, Your Honor, yung director po namin. Opo, kasi nabanggit nyo kanina sa usapan po ninyo, si Baste. Yun Na po yung... sinasabi nyo po kasi kanina, sa usapan po ninyo, sa napakagandang usapan, na yung Romanov, hindi na ipapaliwanag kasi kung ano ba yung ugat nun. Napakahalaga po na alam natin yung ugat. Si Presidente Marcos Sr. ang lumaban sa komunista, kaya nagkaroon ng threat noong 1986. Yes, sir. Ngayon, sinasabi ni Baste na nagkakaroon ng threat sa kanilang pamilya sapagkat alam naman nating lahat na ang nagpatuloy ng paglaban sa komunista pagkatapos Senator Robin, correction lang. Si Baste nagsalita, hindi niya sinabing threat sa kanilang pamilya. Kasi bago siya nagsalita niyan, meron lang akong sabihin sa ating presidente. Just think before you sleep. Isipin daw ni BBM bago siya matulog ang Romanov. Oh, so paano nasabing pamilya ni Baste ang may threat? Si Baste nga yung nag-threat. Ang sabi niya, isipin niyang mabuti ang Romanov at si Benito Mussolini at yung nangyari sa kanila ng mga Marcos noong 1987. So, paano naging threat doon yung buhay nila Baste? Si Baste pa nga yung nag-threat. Sa madaling salita, yung sinabi ni Baste na, ikaw BBM, isipin mong mabuti bago ka matulog. Tandaan mo kung anong nangyari sa pamilyang Romanov kay Benito Mussolini. At baka gusto mo mangyari ulit yung nangyari ng tatay mo sa tatay mo na pinalayas kay sa Malacanang noong 1987. Threat yun eh. Hindi ba threat yun? Bago ka matulog, isipin mo tong mabuti. O bakit niya papaisipin si PBBM? At ang ipapaisipan niya, yung pinatay ang Romanov. At si Benito Mussolini at yung pinalaya sila sa Malacanang. So bakit niya paisipin ganun kung walang may balak na sirain si Marcos? 'Di ba? 1986. 1986. Sorry. Magkalapit lang yun eh. 86, 87. 'Di ba? Mga kababayan. Kung hindi yun banta, bakit mo paisipin ang presidente na isipin mo yung Romanov, Benito Mussolini? Bakit mo paisipin mga ganyan si Marcos kung wala kang wala kang pinaplano? 'Di ba? So ibig sabihin, banta 'yon. Parang ako, sabihin ko. Ikaw diyan Carlito Hunyo. Isipin mong mabuti. Kung gusto mo pang mabuhay, isipin mo yung nangyari sa masakir sa Maguindanao. Bago ka matulog, isipin mo ito. Yung masakir sa Mindanao, yung natukhang yung mga adik, isipin mo tong mabuti bago ka matulog. So bakit ko sabihan? Bakit ko sabihan itong si Carlito Hunyo? So ibig sabihin, binantaan ko siya. Bakit? Bago ka matulog, isipin mo tong mabuti. Naalala mo yung minasakir doon sa Kuan? Naalala mo yung mga tinukhang? Baka tutukhangin ka rin. Threat yun. Tapos sabi ni Robin, ito. sa kanilang pamilya sapagkat alam naman. Yes, sir. Ngayon, sinasabi ni Baste na nagkakaroon ng threat sa kanilang pamilya sapagkat Paanong sinasabi ni Baste na nagkaroon ng threat sa kanilang pamilya? Si Baste ngayong nag-threat. Nagbanta. Bakit pamilya na ni Baste ang nagkaroon ng banta? Sila yung nagmaisog-maisog rally na nawagan ng revolusyon, tapos pamilya nila ang may banta.
Sino ba yung kanilang ire-revolusyon? Hindi ba yung pamilyang Marcos? Bakit ngayon baliktad, Senator Robin? Pamilya daw ni Basti may threat. May threat yung pamilya nila. Sa Maisog Rally yan naganap. Na ang sigaw ni Digong, kayo, mga military, kapulisan, papayag ba kayo na may presidente tayong adik? Diba? Kaya dahil dyan, tanggal kapag ka-reservice. So yun lamang po mga kababayan.